Walang puwang ang awa sa bahay na ito, Maricel. Isang hamak na katulong ka lang. Kaya huwag na huwag mong pakikialaman ang paraan ng pag-aalaga ko sa biyanan ko kung ayaw mong mabulok sa kalsada ang anak mong may sakit. Ang boses ni Lovie ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng malawak na silid. Malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap niya, nakayuko si Maricel habang ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig sa pagkakayakap sa isang palanggana ng maligamgam na tubig. Kakalabas lang ng huling sinag ng araw sa bintana ng mansyon sa Forbes Park, ngunit sa loob ng silid na yon, tila may namumuong madilim na ulap na sumasakal sa hininga ni Maricel. Dahan-dahang ibinaling ni Maricel ang kanyang paningin kay Doña Solen na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang matanda, na dati ay kilala sa kanyang talino at bagsik sa mundo ng negosyo, ay tila isang estatwang gawa sa talo. Walang kibo, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, at ang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Sariwa pa sa isip ni Maricel ang kanyang nakita kanina sa kusina. Ang palihim na paghalo ni Lovie ng isang madilaw na pulbos sa gatas ng matanda. Alam ni Maricel ang amoy na yon. Hindi iyon gamot para sa puso. Iyon ay ang matapang na sedative na nagpapalabo sa isip ni Doña Solen. Narinig mo ba ako? Muling bulyaw ni Lovie. Humakbang ito palapit. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Maricel. Look at me when I'm talking to you. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maricel. Oo po, Ma'am Lovie. Pasensya na po. Gusto ko lang naman pong masigurong maayos ang kalagayan ni Doña Solen habang wala si Sir Cesar. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lovie. Kinuha niya ang isang baso ng tubig sa gilid ng kama at, sa isang iglap, ay ibinuhos ito sa paanan ni Maricel. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa suot na uniporme ng katulong, nanunuot ang lamig sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang titig ng kanyang amo. Si Cesar? Malayo ang asawa ko, Maricel, at sa oras na bumalik siya, baka hindi na niya makilala ang sarili niyang ina. At ikaw? Baka wala ka na rito para magsumbong. Lumapit palalo si Lovie hanggang sa maamoy ni Maricel ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng gamot sa silid. Tandaan mo, hawak ko ang buhay ng anak mo. Isang tawag ko lang sa ospital, puputulin nila ang suporta sa operasyon ng batang yan. Kaya kung ako sa'yo, magbulag-bulagan ka na lang. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo bukas. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na tuyo, mahapdi at mahirap lunukin ang bawat hininga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Gustong ipagtanggol ang matandang walang kalaban-laban. Ngunit ang mukha ng kanyang anak na nakahiga sa hospital bed ang tila kadenang nakagapos sa kanyang dila. Dahan-dahang lumabas si Lovie ng silid. Iniwan ang pintong nakabukas ng bahagya bilang paalala na palaging may nakatingin. Naiwan si Maricel sa gitna ng silid, basa ang suot at durog ang puso. Lumapit siya kay Doña Solen at dahan-dahang lumuhod sa paanan nito. Kinuha niya ang bimpo at pinunasan ang mga paa ng matanda na tila yelo sa lamig. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata at pumatak sa kulubot na balat ng Donya. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maricel ang isang mahinang paggalaw. Ang mga daliri ni Doña Solen na tila mga tuyong sanga ay bahagyang kumibot at dumapo sa ibabaw ng kamay ni Maricel. Isang mabilis, ngunit ramdam na pisil. Tumingala si Maricel at nakita ang isang kislap sa mga mata ng matanda. Isang kislap ng kamalayan sa gitna ng malapot na ambon ng lason. Isang hiling na hindi binibigkas, ngunit malinaw na nararamdaman. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang sarili kong dangal para sa buhay ng aking anak?
Kung ang kapalit nito ay ang unti-unting pagpatay sa taong nagtiwala sa akin sa kabila ng aking pagiging hamak na katulong? Ang tanong na yon ay tila isang malalim na sugat na hindi humihinto sa pag-agos ng dugo sa isipan ni Maricel. Dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ng matanda. Natatakot na baka may nakamasid sa bawat galaw niya. Sa mansyong ito, kahit ang mga pader ay tila may mga matang mapanghusga at mga telenyang nakikinig sa bawat bulong ng konsensya, tumayo siya at mabilis na nilinis ang natapong tubig sa sahig. Bawat kuskos ng basahan ay puno ng pait. Naalala niya ang kanyang anak na si Maya, ang munting anghel na tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nakikita niya sa kanyang isipan ang mukha ng bata, maputla at hirap huminga sa loob ng isang masikip na ward sa pampublikong ospital. Ang mga wire na nakakabit sa katawan nito ay tila mga linta na sumisipsip sa huling lakas ng kanyang pag-asa. Patawad, Maya, bulong niya sa hangin. Patawad kung kailangang maging ganito kadumi ang kamay ng iyong ina para lamang mabuhay ka. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Enzo. Ang kanyang suot na puting coat ay tila isang kabalintunaan sa itim na balak na kanyang dala. Hindi siya tumingin kay Maricel, bagkus ay dumanretso siya kay Doña Solen at kinuha ang pulso nito. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bakas ng malasakit na dapat ay taglay ng isang manggagamot. "Kamusta ang pasyente?" tanong ni Lovie na sumunod pala sa likuran. Humilig ito sa hamba ng pinto. Hawak ang isang baso ng alak na tila ba nagdiriwang na sila sa tagumpay na hindi pa naman lubos na nakakamit. Mababa ang kanyang reflexes, gaya ng inaasahan. Ang dosis na ibinibigay natin ay sapat na para manatili siyang gising pero hindi makakibo ng maayos, sagot ni Enzo habang inaayos ang kanyang salamin. Bukas, kapag dinala ang mga dokumento, masisiguro nating hindi siya makakapirma ng may buong kamalayan, ngunit sapat na ang kanyang thumb mark para maging legal ang lahat. Tumawa si Lovie, isang tawang puno ng kamandag. Mabuti. Ayaw ko nang patagalin pa ito. Pagod na akong magpanggap na nag-aalala sa matandang ito habang si Cesar ay nagpapakasasa sa gitna ng dagat. Walang kaalam-alam na ang kanyang kaharian ay unti-unti nang naglalaho. Naramdaman ni Maricel ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang katotohanan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang dalawa palabas ng silid, ngunit nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, nakayuko, tila isang anino na walang tinig. "At ang katulong?" tanong ni Enzo, sabay sulyap kay Maricel. "Huwag mong intindihin yan," sagot ni Lovie habang nakatingin sa kanyang mga kuko. Hawak ko ang leeg niyan. Alam niya kung ano ang nakataya. Kapag sumubok siyang kumilos, hindi lang siya ang mawawalan ng trabaho, mawawalan din siya ng anak. Sa sandaling iyon, ang cellphone mo ni Maricel sa loob ng kanyang bulsa ay nag-vibrate, isang mabilis at sunod-sunod na pagyanig na tila isang babala. Palihim niyang kinuha ang telepono at binasa ang text message mula sa nurse ni Maya. "Maricel, kailangang isagawa ang emergency procedure sa bata ngayon din. Hindi na siya makahinga ng maayos. Kailangan namin ang paunang bayad para sa mga gamot at kagamitan." Ang mundo ni Maricel ay tila gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagdilim. Sa kanyang harapan, nakita niya ang ngiti ni Lovie. Isang nangiting mapangapi. Isang nangiting tila nagsasabing hawak niya ang langit at lupa. Ngunit bago pa makapagsalita si Maricel, narinig niya ang isang tunog mula sa wheelchair. Isang mahinang ungol mula kay Doña Solen. Ngunit hindi iyon ungol ng sakit. Iyon ay tunog ng pagsubok na magsalita. Ang mga mata ni Lovie at Enzo ay sabay na bumaling sa matanda. Ang kaba sa dibdib ni Maricel ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok. Sa kabilang banda, ang kanyang cellphone ay muling umilaw. Nagpapakita ng larawan ng kanyang anak na may mga luhang dumadaloy habang suot ang oxygen mask.
Dalawang buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Isang buhay na pilit na pinapatay at isang buhay na naghihingalong mabuhay. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Isang tunog na hindi inaasahan ng sino man sa oras na yon. Ang mukha ni Lovie ay biglang namutla. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Sino ang dumating sa gitna ng gabi, sa oras na ang mga balak ay nakahanda na para sa huling hininga ng pagtataksil? At higit sa lahat, kakayanin ba ni Maricel na manatiling tahimik habang ang kanyang puso ay unti-unti nang dinudurog ng dalawang magkaibang klase ng sakit? Ang bawat yabag ni Maricel patungo sa likod ng mansyon ay tila paghakbang sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang malamig na simoy ng hangin sa Forbes Park ay hindi sapat upang pawiin ang malapot na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang busina ng sasakyan kanina ay isa lamang palatandaan ng pagdating ng mga tauhan ng munisipyo para sa isang emergency inspection sa kalsada. Ngunit ang takot na iniwan nito sa puso ni Lovie ay nagbigay kay Maricel ng pagkakataong kumilos. Habang abala si Lovie sa pakikipag-usap sa labas, mabilis na tinungo ni Maricel ang dambuhalang basurahan sa likod ng kusina. Ang amoy ng napanis na pagkain at nabubulok na mga tira-tirang handa mula sa piging kagabi ay sumusuntok sa kanyang ilong, ngunit hindi siya tumigil. Sa ilalim ng mga balat ng prutas at basag na itlog, nakita niya ang hinahanap, ang maliit na bote ng gamot na itinapon ni Lovie sa harap niya kanina. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang damputin niya ang bote. Pinunasan niya ang dumi nito sa kanyang tapis. Tila ba isang mamahaling hiyas ang kanyang hawak. Ito ang buhay ni Doña Solen. Ito ang tanging sandata niya laban sa unti-unting paglamay ng kadiliman sa isipan ng matanda. Alam ni Maricel na hindi niya pwedeng ibigay ito ng direkta. Kailangan niyang maging tuso, kasing tuso ng ahas na nagbabantay sa loob ng bahay na ito. Bumalik siya sa loob ng kusina at kinuha ang isang garapon ng candy na gawa sa luya, ang tanging paboritong pampalipas oras ni Doña Solen bago pa man ito tuluyang mabilanggo sa wheelchair. Sa bawat balat ng candy na kanyang binubuksan, dahan-dahan niyang inilalagay ang dinurog na totoong gamot bago muling ibalot ang mga ito ng maingat. Ang bawat galaw niya ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto. Naghihintay sa anino ni Lovie. Para sa inyo ito, Doña Solen. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpukpok. Kahit itaya ko ang huling sentimo ng aking dangal, hindi ko hahayaang tuluyan nilang nakawin ang inyong pagkatao. Nang mabalik siya sa silid ng matanda, nadatnan niyang muling nanginginig ang buong katawan ni Doña Solen. Ang mga mata nito ay nakatirik at ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang mga kasukasuan. Hindi ito ang epekto ng sakit sa puso. Ito ang pag-aalsa ng katawan ng matanda laban sa mga sedative na ipinapakain sa kanya ni Lovie at Enzo. Walang pag-aalinlangang lumapit si Maricel. Alam niyang hindi niya pwedeng tawagin ang doktor dahil kasabwat ito. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Inilapit niya ang kanyang mukha sa taingan nito at nagsimulang humuni ng isang lumang oyayi. Isang kanta na palaging inaawit ng kanyang ina sa probinsya tuwing may bagyo. Ili-ili tulog bata. Wala dito ang iyong ina. Ang boses ni Maricel ay banayad, puno ng luha at pagsusumamo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay tila naglalakbay sa mga guhit ng panahon sa balat ni Doña Solen. Huwag kayong matakot, Doña. Nandito ako. Hindi ko kayo iiwan. Tila isang himala ang nangyari. Ang panginginig ng katawan ng matanda ay unti-unting humupa. Ang mga kalamnan nito na kanina ay kasing tigas ng bato ay dahan-dahang lumambot sa ilalim ng init ng yakap ni Maricel. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Doña Solen bago ito tuluyang nakatulog ng mahimbing.
Isang tunay na tulog, hindi ang pagkakaratay na dulot ng lason. Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng isang madilim na opisina, nakaupo si Lovie sa harap ng mga monitor ng CCTV. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata. Pinanood niya ang bawat galaw ni Maricel, ang pagpunta sa basurahan, ang pag-aayos sa kusina, at ang pagyakap nito sa matanda. Bagaman walang tunog ang video, ramdam ni Lovie ang kakaibang kilos ng katulong. Masyado kang mapagmahal para sa isang taong binabayaran lang para maglinis, Maricel. Mungkahi ni Lovie sa kanyang sarili habang hinahaplos ang isang baso ng kristal. Ang mga taong masyadong mapagmahal ay ang mga taong madaling saktan. At kung iniisip mong malalamangan mo ako sa sarili kong pamamahay, nagkakamali ka. Kinuha ni Lovie ang kanyang telepono at tinawagan si Enzo. Kailangan nating pabilisin ang lahat. May kung anong ginagawa ang katulong na yan. Ayaw kong magising ang matanda bago mapirmahan ang mga papel. Kung kailangang dagdagan ang dosis, gawin mo. Kinabukasan, habang naglilinis si Maricel ng mga alikabok sa ilalim ng mga mamahaling florera sa sala, naramdaman niya ang isang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Bago pa man siya makalingon, isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang braso at pilit siyang itinayo. Tumambad sa kanya ang mukha ni Lovie na tila isang maskarang gawa sa porselana. Maganda, ngunit puno ng lamat. Sa kabilang kamay ni Lovie ay hawak nito ang garapon ng kending luya na maingat na inihanda ni Maricel kagabi. Ang kaba sa dibdib ni Maricel ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Napakasipag mo talagang katulong, Maricel. Pati ang mga candy ni Doña Solen ay pinag-aaksayahan mo ng panahon. Bulyaw ni Lovie, ang kanyang boses ay puno ng nakakangilong tamis. Ngunit nagtataka lang ako, kailan pa naging doktor ang isang hamak na labandera na tulad mo para magdesisyon kung anong kailangan ng biyenan ko? Dahan-dahang binuksan ni Lovie ang garapon at kinuha ang isa sa mga kending may laman na gamot. Inilapit niya ito sa mukha ni Maricel, sapat na para maamoy ng katulong ang halimuyak ng luya na ngayon ay tila amoy ng panganib. Ano kaya ang mangyayari kung malaman ng pulisya na sinusubukan mong lasunin ang amo mo? Tanong ni Lovie habang ang isang mapanuyang ngiti ay gumuguhit sa kanyang mga labi. O masigit pa roon, ano kaya ang mararamdaman ni Maya kung malaman niyang ang nanay niya ay isang kriminal na mabubulok sa kulungan habang siya ay namamatay sa ospital? Nanigas ang dila ni Maricel. Ang bawat salita ni Lovie ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang lihim na kanyang pilit na itinago sa ilalim ng mga alikabok ng mansyong ito ay tuluyan ng nabunyag. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang desperadong pagnanais na protektahan ang mga taong mahal niya. Binitawan ni Lovie ang braso ni Maricel at itinapon ang garapon sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang hudyat ng digmaang wala ng atrasan. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat sa paanan ni Maricel, ngunit hindi siya gumalaw. Ngayon, Maricel, mamili ka, hamon ni Lovie habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang buhay ng matandang yan o ang buhay ng anak mo? Isang hamak. Nakatulong ka lang na magnanakaw, Maricel. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga katusuhan mo sa loob ng pamamahay na ito? Ang boses ni Lovie ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon. Tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng hapon. Sa kanyang harap, si Maricel ay nakatayo sa gitna ng silid, pinaliligiran ng iba pang mga kasambahay na may halo-halong takot at panghuhusga sa kanilang mga mata. Ang bawat salita ni Lovie ay tila isang latigo na humahagupit sa dangal ni Maricel
Iniwan siyang hubad sa harap ng lahat. Bago pa makapagsalita si Maricel, isang marahas na hampas ang lumapat sa kanyang kaliwang pisngi. Ang tunog ng palad ni Lovie na humalik sa balat ni Maricel ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang pandinig. Tumagilid ang kanyang ulo sa lakas ng impact at agad na gumuhit ang hapdi na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Hindi pa siya nakakabawi nang muling dumapo ang isa pang sampal sa kabilang pisngi, dahilan upang mapaluhod siya sa malamig na sahig. Ma'am Lovie, wala po akong ninanakaw. Parang awa niyo na po. Pagsusumamo ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig, basag ang bawat pantig, habang ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa sahig, pilit na pinipigilan ang sarili na tuluyang gumuho. Wala ano ito? Marahas na kinuha ni Lovie ang isang maliit na kahon mula sa loob ng bulsa ng uniforme ni Maricel. Isang bagay na hindi alam ni Maricel kung paano napunta roon. Binuksan ito ni Lovie at tumambad ang isang makinang nasingsing na may malaking diamante, ang hiyas na pagmamay-ari ni Doña Solen. Gusto mong pagtakpan ang pagnanakaw mo sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagmamalasakit ka sa biyenan ko. Napakagaling mong umarte. Sa loob ng dibdib ni Maricel, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Alam niyang ito ay isang bitag. Alam niyang ang singsing na yon ay sadyang inilagay ni Lovie upang patahimikin siya tungkol sa usapin ng gamot. Ang bawat tibok ng kanyang pulso ay tila isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro si Lovie at sabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit ang mukha ni Maya, ang kanyang anak na naghihingalo sa ospital, ay tila isang piring na nagpatahimik sa kanya. Isang maling galaw, isang maling salita, at mawawala ang tanging pag-asa ni Maya na mabuhay. Lalong lumapit si Lovie kay Maricel, yumuko ito hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lovie ay tila naging amoy ng kamatayan para kay Maricel. Gusto mong maligtas ang anak mo, di ba? Kung gayon, lunukin mo ang lahat ng ito. Tanggapin mo ang paratang ko at baka sakaling maawa pa ako at hindi kita ipakulong. Pero tandaan mo, Maricel, sa oras na bumuka ang bibig mo tungkol sa gamot, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy ng anak mo. Ang katahimikan sa sala ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ng lahat. Si Aling Rosa, ang matandang kusinera, ay napaiwas ng tingin habang may luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Alam niya ang kabutihan ni Maricel, ngunit sino ba ang maglalakas loob na kalabanin ang reyna ng mansyon? Dahan-dahang tumayo si Maricel. Inayos niya ang kanyang gulugulong buhok gamit ang nanginginig na mga daliri. Dinama niya ang init sa kanyang magkabilang pisngi, isang pisikal na marka ng kanyang kahihiyan. Ngunit sa likod ng hapdi, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila naging bakal. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo, ang panyong may borda ng pangalan ni Maya, na gawa sa kupas na pulang sinulid, at dahan-dahang pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang panyong yon ang kanyang tanging hawak na nagpapaalala sa kanya kung para saan ang lahat ng pagtitiis na ito. Magsisisi rin po kayo, Ma'am Lovie. Mahinang bulong ni Maricel. Hindi ito banta, kundi isang tapat na hula mula sa isang pusong wala nang natitira, kundi ang kanyang pananalig. Isang mapanuyang tawa ang itinugon ni Lovie bago tumalikod at naglakad patungo sa hagdanan. Ilabas niyo na ang basura na yan sa paningin ko. Iurong ang lahat ng benepisyo niya at huwag na huwag siyang palalapitin sa silid ng matanda. Habang kinakaladkad si Maricel palabas ng mansyon ng mga security guard, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Isang boses na mahina, paos, ngunit tila isang malakas na kulog sa pandinig ng mga nakakaalam ng katotohanan. Si Cesar!
Ang lahat ay napahinto. Maging si Lovie ay natigilan sa kanyang pag-akyat. Ang kanyang mukha ay tila naging porselanang nabasag sa gulat. Mula sa kanyang wheelchair sa balkonahe, ang mga mata ni Doña Solen ay tila nagkaroon ng buhay, nakatitig sa kawalan habang binabanggit ang pangalan ng kanyang anak na malayo sa kanila. Ito na ba ang simula ng pagbabalik ng kamalayan ng matanda dahil sa gamot na ipinupuslit ni Maricel? O ito ay isang huling hiling bago ang tuluyang paglubog sa kadiliman? At paano na si Maricel, na ngayon ay itinataboy palabas sa kalsada sa gitna ng nagbabadyang ulan, habang ang tanging saksi sa kanyang katapatan ay isang matandang hindi makapagsalita ng buo? Sino ang makikinig sa tinig ng isang katulong kung ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanyang kasalanan at ang tanging taong makapagliligtas sa kanya ay unti-unti nang nilalamon ng kamandag ng pagtataksil? Huwag mong hahayaang mabuksan ang kanyang mga mata, Enzo. Ang boses na iyon ang boses na maglilibing sa ating dalawa sa hukay. Ang boses ni Lovie ay nanginginig sa takot, isang emosyong bihirang makita sa kanyang mukha. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak nito ay tila mga luhang bumabagsak mula sa langit. Humahampas sa mga salamin ng bintana ng mansyon sa Forbes Park. Sa gitna ng dilim at lamig, si Maricel ay hindi tuluyang lumayo. Sa tulong ni Aling Rosa, ang matandang kusinera na may lihim na malasakit, si Maricel ay pansamantalang nagtatago sa lumang bodega sa ilalim ng hagdanan. Isang silid na puno ng alikabok, mga lumang gamit, at mga lihim na matagal nang kinalimutan ng panahon. Habang naghahanap ng tuyong tela, isang lumang kahon na gawa sa nara ang kumuha ng atensyon ni Maricel. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang kwadernong balot ng kupas na balat. Ang talaarawan ni Don Ricardo, ang yumaong asawa ni Doña Solen. Sa bawat pagbuklat ni Maricel sa mga pahinang nanilaw na sa tagal, tila naririnig niya ang bulong ng nakaraan. Doon, nabasa niya ang tungkol sa isang pamilya sa probinsya na nagligtas kay Don Ricardo noong panahon ng digmaan. Ang pamilyang iyon ay ang mga ninuno ni Maricel. Ang utang na loob na ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng pagiging hamak na katulong, ay tila may mahiwagang tali na nag-uugnay kay Maricel sa mga Solen. Hindi lang siya basta empleyado. Siya ang apo ng taong itinuturing na bayani ng pamilyang ito. Nang tumigil ang ulan, sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahang gumapang si Maricel patungo sa silid ni Doña Solen. Gamit ang susi na palihim na iniabot ni Aling Rosa, pumasok siya sa silid na tila isang anino. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Nakita niya ang matanda, dilat ang mga mata ngunit tila nakatitig sa kabilang mundo. Doña Solen, ako po ito, si Maricel, bulong niya habang dahan-dahang lumalapit. Sa isang pagkakataon na tila itinakda ng tadhana, ang mga mata ng matanda ay kumislap. Ang ulap ng lason sa kanyang isipan ay pansamantalang nahawi. Hinawakan ni Doña Solen ang kamay ni Maricel. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng desperasyon at pagkilala. Ikaw, kamukha mo ang iyong lola. Mahinang sambit ng matanda. Ang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Alam ko ang ginagawa nila sa akin. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga kamay, tinanggal ni Doña Solen ang isang gintong medalyon na palagi niyang suot sa kanyang leeg. Isang antigong alahas na may bigat na hindi pangkaraniwan. Isinuot niya ito sa leeg ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa kalululuwa ng katulong. Ikaw ang magiging mga mata ko, Maricel. Sa loob nito, narito ang katotohanan. Protektahan mo ang aking anak. Protektahan mo si Cesar. Muling bulong ng matanda, bago unti-unting muling pumikit ang kanyang mga mata. Tila naubos ang lahat ng kanyang lakas sa ilang segundong yon ng kamalayan. Naiwan si Maricel na nakatayo sa dilim, dinaramdam ang bigat ng medalyon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam
kung ano ang misteryong nakatago sa loob nito, ngunit alam niyang ito ang magiging susi sa kanilang kaligtasan. Ito ang gintong sandali na nagbigay sa kanya ng bagong layunin, hindi na lamang para sa kanyang anak, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkakait sa matandang nagtiwala sa kanya. Ngunit bago pa man makalabas si Maricel sa silid, ang pinto ay biglang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. At ang anino ni Lovie ay humaba sa sahig ng silid, tila isang halimaw na handang sumakmal. Nakita ni Lovie ang medalyong kumikinang sa leeg ni Maricel, at ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy sa galit. Magnanakaw. Hindi ka lang pala pagnanakaw ng gamot ang kaya mo. Pati ang huling alaala ng biyenan ko ay susubukan mong itakas. Ang bawat hibla ng katahimikan sa mansyon ay muling naputol. Ang panganib ay lalong tumindi. At sa pagkakataong ito, wala nang ulan na magtatago sa mga luha at dugo na nakatakdang dumanak. Paano maipapaliwanag ni Maricel ang pagkakaroon niya ng medalyon kung ang lahat ng saksi ay nasa panig ng kalaban? At ano nga ba ang tunay na lihim na nakatago sa loob ng antigong alahas na yon na tila takot na takot si Lovie na mabunyag? Ang bawat pintig ng puso ng anak mo ay may katumbas na halaga, Maricel. At sa kasamaang palad, ang halagang yon ay hindi mo na kayang bayaran. Ang tinig ni Lovie ay parang malamig na hanging amihan na nanunuot sa buto, ngunit punong-puno ng lason. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa screen nito ay makikita ang isang opisyal na dokumento mula sa ospital kung saan naroon si Maya. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maricel. Ang medalyon na suot niya ay marahas na hinablot ni Lovie mula sa kanyang leeg, dahilan upang mag-iwan ito ng mapulang guhit sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa balitang kanyang natanggap. Anong ginawa niyo, Ma'am Lovie? Ang nangangatog na tanong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa nagbabadyang luha. Pinutol ko lang naman ang koneksyon, sagot ni Lovie habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Tinawagan ko ang hospital director. Sinabi ko na ang Solon Foundation ay hindi na magbabayad para sa isang batang ang ina ay isang magnanakaw at mamamatay tao. Ngayong gabi, ililipat ang anak mo sa charity ward. At alam mo naman kung ano ang ibig sabihin yon, di ba? Walang gamot, walang espesyalistang titingin, at higit sa lahat, walang katiyakan kung gigising pa siya bukas. Ang bawat salita ni Lovie ay tila mga palakol na tumatama sa pundasyon ng pagkatao ni Maricel. Halos hindi siya makahinga. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Maya, ang kanyang munting anghel, na inilalabas mula sa maayos na recovery room patungo sa isang masikip at mainit na pasilyo ng ospital, malayo sa mga makinang nagpapanatili sa kanyang buhay. Ma'am, pakiusap po. Sa hindi mabilang na pagkakataon, lumuhod si Maricel sa paanan ni Lovie. Ang kanyang mga palad ay nakasayad sa malamig na marmol ng sahig. Ang kanyang noo ay idinikit niya sa paanan ng kanyang amo. Gawin niyo na po ang lahat sa akin. Saktan niyo na po ako, hiyain niyo ako sa harap ng lahat. Pero uwag po ang anak ko. Parang awa niyo na po, Ma'am Lovie. Si Maya na lang ang meron ako. Isang mapait na tawa ang itinugon ni Lovie. Ang drama mo, Maricel. Pang teleserye ang arte mo. Pero sa totoong buhay, pera ang nagpapatakbo ng lahat. At ikaw, wala kang kahit isang sentimo. Inialis ni Lovie ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Maricel, dahilan upang masubsob ang katulong sa sahig. Tumalikod ang amo at naglakad patungo sa balkonahe, habang ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa bawat hikbi ni Maricel. Sa sulok ng silid, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, si Maricel ay naiwang mag-isa sa kanyang pagkakalugmok. Nang malalim na ang gabi,
Nagtungo si Maricel sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon. Doon, sa harap ng krus, inilabas niya ang isang maliit na krus na kahoy, isang alaala mula sa kanyang lola. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom dito habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, bumabasa sa kanyang mga pisngi at pumapatak sa sahig na lumilikha ng maliliit na marka sa alikabok. Panginoon, bakit ganito kabigat? Bulong niya sa gitna ng katahimikan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga tulad naming walang laban? Saan po ako kukuha ng lakas? Sa gitna ng kanyang panalangin, tila narinig niya ang boses ni Doña Solen sa kanyang gunita. Noong gabing iyon, napanaginipan din ng matanda ang kanyang anak na si Cesar. Sa panaginip ni Doña Solen, si Cesar ay nakatayo sa gitna ng nagngangalit na dagat, sumisigaw ng babala na ang panganib ay hindi nanggagaling sa alon, kundi sa mismong loob ng kanilang tahanan. Isang babala na tila pilit na ipinapaabot ng matanda kay Maricel sa pamamagitan ng kanilang huling pagtatagpo. Nabalik ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kapilya. Pumasok si Lovie. Hindi bitbit ang galit, kundi isang klase ng kapayapaang mas nakakatakot kaysa sa bagyo. May hawak siyang isang maliit at madilim na bote. Walang label, walang marka, ngunit ang likidong nasa loob nito ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila. Gusto mong mailigtas ang anak mo, di ba? Tanong ni Lovie habang inilalagay ang bote sa altar, sa tabi mismo ng krus ni Maricel. Tumingala si Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ito ang solusyon, muling sabi ni Lovie. Ang kanyang boses ay naging malambing na tila isang mangkukulam na nangaakit sa kanyang biktima. Ihalo mo ito sa pagkain ni Doña Solen bukas ng gabi. Isang patak lang, Maricel. Kapag nagawa mo ito ng maayos, tatawagan ko agad ang ospital. Hindi lang ang operasyon ang babayaran ko. Bibigyan pa kita ng sapat na pera para makapagsimula kayong muli sa probinsya. Malayo sa gulo, malayo sa akin. Tinitigan ni Maricel ang bote. Alam niya kung ano yon. Hindi iyon gamot. Iyon ang huling pako sa kabaong ni Doña Solen. Isipin mo si Maya, Maricel, bulong ni Lovie sa kanyang tainga. Isipin mo ang kanyang tawa, ang kanyang paghinga. Hahayaan mo ba siyang mawala dahil lang sa isang matandang wala na ring silbi sa mundong ito? Mamili ka. Isang buhay para sa isa pang buhay. Ang anak mo o ang matandang iyan. Naiwang nakatitig si Maricel sa madilim na bote habang si Lovie ay dahan-dahang lumabas ng kapilya. Ang katahimikan ay tila naging isang masikip na lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Sa isang kamay niya ay ang krus na simbolo ng kanyang pananampalataya at sa kabilang panig ay ang lason na tanging susi para sa buhay ng kanyang anak. Ano ang pipiliin ng isang inang itinulak sa hangganan ng kanyang katinuan? Kakayanin ba niyang maging isang mamamatay tao para lamang maging isang tagapagligtas ng sariling dugo? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga kuko na kumakamot sa katinuan ni Maricel. Sa loob ng madilim na kusina, tinitigan niya ang maliit at itim na bote na iniwan ni Lovie sa altar. Ang likidong nasa loob nito ay tila isang buhay na nilalang, gumagalaw, naghihintay, at nangangako ng kamatayan para sa isa at buhay para sa isa pa. Patawad po, Doña Solen, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Patawad kung kailangan kong maging kamatayan niyo para lamang maging hininga ng anak ko. Dahan-dahan niyang kinuha ang bote at isinilid sa kanyang bulsa. Ang bigat nito ay tila isang dambuhalang bato na nagpapabigat sa bawat hakbang niya patungo sa silid ng matanda. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang kislap ng mithiin na hindi alam ni Lovie. Hindi susuko si Maricel ng ganoon na lamang. Kung ang katarungan ay hindi matatagpuan sa lupa, hahanapin niya ito sa gitna ng karagatan.
Nadatnan niya si Doña Solen na mahimbing na natutulog dahil sa totoong gamot na patuloy na ipinupuslit ni Maricel sa mga kending luya. Ang mukha ng matanda ay hindi na kasing putla ng dati. May bahagyang kulay na ang kanyang mga pisngi at ang kanyang paghinga ay regular na at hindi na kasing lalim ng isang naghihingalo. Kinuha ni Maricel ang kanyang lumang cellphone. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinuha niya ang isang larawan ni Doña Solen. Isang larawan ng kapayapaan sa gitna ng isang bahay na puno ng kasinungalingan. Nais niyang itago ang sandaling ito. Isang patunay na kahit sa gitna ng dilim, may nagawa siyang mabuti. Kailangang malaman ni Sir Caesar ang lahat. Wika niya sa kanyang sarili. Naalala ni Maricel ang sinabi ni Aling Rosa tungkol sa lumang maritime satellite phone na nasa loob ng silid-aklatan ni Don Ricardo. Bihira itong gamitin, ngunit ito ang tanging aparato sa mansyon na may direktang linya sa mga barkong nasa gitna ng Pasipiko, malayo sa kontrol ng internet at wifi na madaling i-monitor ni Lovie. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan, gumapang si Maricel patungo sa silid-aklatan. Ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pintong narra na lumikha ng isang mahabang ungol ng kahoy sa sahig. Natagpuan niya ang satellite phone sa loob ng isang lihim na compartment sa ilalim ng desk. Ang ilaw ng screen nito ay nagbigay ng isang asul na kislap sa madilim na silid. Mabilis niyang tinipa ang numerong nakasulat sa likod ng isang lumang litrato ni Cesar na nakita niya sa silid ng matanda. Ang tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang mabagal na tibok ng puso. 1, 2, 3. Hello? Sino ito? Ang boses ni Cesar ay bumasag sa katahimikan. Malabo ito, puno ng ingay ng hangin at alon mula sa kabilang panig ng mundo. Ngunit malinaw ang pag-aalala sa bawat pantig. Sir Caesar, si Maricel po ito. Ang paiyak na sagot ni Maricel. Halos hindi niya mailabas ang mga salita dahil sa sobrang kaba. Kailangan niyo pong bumalik. Ang Donya. Si Ma'am Lovie, papatayin nila ang nanay niyo, sir. Ano? Maricel, hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mo tungkol kay Lovie at sa nanay ko? Ang boses ni Cesar ay lalong naging di malinaw dahil sa mahinang signal. Nasaan ang nanay ko? Maayos ba siya? Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Ma'am Lovie sa inyo sa email. Binibigyan nila ng lason ang Donya. Pilit nilang kinukuha ang mana. Sir, pakiusap. Iligtas niyo po kami. Bago pa matapos ni Maricel ang kanyang pangungusap, isang malakas na tunog ng pagkaputol ng linya ang umalingaw-ngaw. Ang asul na ilaw sa satellite phone ay biglang namatay. Tila isang bituin na nahulog mula sa langit. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot. Naramdaman ni Maricel ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa may pinto, nakatayo ang isang anino. Hindi ito si Lovie, hindi rin ito si Enzo. Ito ay isang boses na nagmumula sa radyo ng satellite phone na biglang bumukas ng kusa, naglalabas ng isang nakakapangilabot na boses na tila galing sa ilalim ng lupa, bago tuluyang mamatay ang lahat ng kuryente sa loob ng silid-aklatan. Caesar? Caesar, naririnig mo ba ako? Ang boses ay malinaw, ngunit hindi ito boses ng tao. Iyon ay ang huling tunog ng babala bago ang tuluyang pagbagsak ng kadiliman. Sino ang pumutol sa linya? At narinig ba ni Cesar ang sapat na impormasyon para mag-alinlangan sa kanyang asawa? Sa gitna ng dilim, si Maricel ay naiwang mag-isa. Hawak ang teleponong wala ng buhay, habang ang panganib ay dahan-dahang lumalapit mula sa bawat sulok ng mansyon. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay tila isang malapot na kumunoy na unti-unting lumalamon sa katinuan ni Maricel. Tila isang patay na bituin ang satellite phone sa kanyang kamay. Malamig,
walang buhay, at nag-iwan ng isang hanging bitin sa pagitan niya at ni Cesar. Hindi niya alam kung narinig ba ng kanyang amo ang sapat na babala o kung ang pagkaputol ng linya ay hudyat na ng kanyang sariling katapusan. Mabilis niyang ibinalik ang telepono sa lihim na taguan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat kaluskos ng lumang papel sa silid ay tila isang yabag ng kamatayan. Nang makalabas siya sa silid-aklatan, tila walang nangyari. Ang mansyon ay nananatiling tahimik, ngunit sa ilalim ng karangyaan ng Forbes Park, may amoy ng panganib na unti-unting kumakalat. Amoy ng gasolina. Kinabukasan, ang mansyon ay nabalot ng isang mapagkunwaring katuwaan. Nag-organisa si Lovie ng isang marangyang charity gala, isang pagtitipon para sa mga piling tao ng lipunan na ang layunin ay makalikom ng pondo para sa mga may sakit sa puso. Isang napakasakit na kabalintunaan para kay Maricel na alam ang katotohanan na sa likod ng bawat ngiti ng kanyang amo. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok, Maricel, mungkahi ni Lovie habang tinitingnan ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay ginto, tila isang reyna. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Gusto kong makita ng lahat kung gaano nating inaalagaan ng mabuti ang aking biyenan. At ikaw, huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung ayaw mong masunog ang huling tulay mo patungo sa anak mo. Habang ang mga bisita ay nagsisimulang dumagsa, inutusan si Maricel na kumuha ng karagdagang mga selyadong kandila sa lumang bodega sa dulo ng hardin. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang kahon at lumang kagamitan, isang kakaibang amoy ang pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi ito amoy ng alikabok o lumang kahoy. Ito ay ang matapang at nakakahilong amoy ng petrolyo. Sa likod ng mga tumpok ng kurtina, natuklasan ni Maricel ang ilang mga can ng gasolina na maingat na itinago. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Hindi lang palalason ang balak ni Lovie at Enzo, may mas madilim pa silang plano. Isang plano na hindi mag-iiwan ng kahit anong bakas. Isang plano na lalamon sa buong mansyon at sa lahat ng lihim na nakatago rito. Nang ilabas si Doña Solen sa harap ng mga panauhin upang ipakita ang mahusay na pag-aalaga ni Lovie, isang hindi inaasahang tagpo ang nangyari. Si Mrs. Delgado, ang pinakamatagal na kaibigan ni Doña Solen, ay lumapit at hinawakan ang kamay ng matanda. "Solen, parang may liwanag na muli sa iyong mga mata," bulong ni Mrs. Delgado. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. "Hindi gaya noong nakaraang buwan na tila wala ka na sa iyong sarili. Mukhang hiyang ka sa pag-aalaga ng iyong manugang at ng bago mong katulong." Nakita ni Maricel ang biglang pagbabago sa mukha ni Lovie. Ang kanyang nangiti ay nanigas at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa baso ng champagne hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Dahil sa mga kending luya na may totoong gamot na ipinupuslit ni Maricel, ang kamalayan ni Doña Solen ay unti-unting bumabalik. Isang bagay na hindi kasama sa plano ni Lovie at Enzo. Agad na pinalapit ni Lovie si Maricel. "Dalhin mo na ang Donya sa kanyang silid." Mukhang napapagod na siya. Ang utos nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Nang maipasok na ni Maricel si Doña Solen sa silid, mabilis siyang bumalik sa bodega upang kumpirmahin ang kanyang nakita. Kailangan niyang kumuha ng ebidensya. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng bodega, bago pa man niya mahawakan ang isa sa mga can ng gasolina, isang mabigat na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Ang boses ni Dr. Enzo ay umalingaw sa loob ng masikip na espasyo, tila isang bulong mula sa impyerno. "Masyado kang mausisa para sa isang taong ang anak ay naghihintay ng himala, Maricel. Akala mo ba ay hindi namin alam ang mga pagpunta-punta mo rito?" Nanigas si Maricel. Ang tanging liwanag sa loob ng bodega ay ang kislap ng mga mata ni Enzo sa dilim. Sa labas, ang musika ng gala ay patuloy na tumutugtog
masaya at malakas, nalulunod ang anumang sigaw na maaaring kumawala sa kanyang mga labi. Ano ang gagawin ni Enzo kay Maricel ngayong alam na nito ang tungkol sa gasolina? At paano magagamit ni Maricel ang lihim na kamera sa medalyong suot ni Doña Solen kung siya ay nakakulong sa madilim na bodegang ito? Hindi ito totoo. Hindi magagawa ni Lovie ang ganitong kataksilan. Ang bulong na yun ni Caesar ay tinangay ng malakas na hangin sa gitna ng karagatang Pasipiko. Nakatayo siya sa deck ng dambuhalang barko, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na bahagyang kumikislap sa dilim. Ang video na ipinadala ni Maricel bago naputol ang linya ay malabo, puno ng ingay ng paligid, ngunit sapat na upang makita ang anino ni Lovie na may itinatapon sa pagkain ng kanyang ina. Ang bawat pintig ng makina ng barko sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naging kasing bilis ng tibok ng kanyang puso, puno ng kaba, pag-aalinlangan, at untunting namumuong galit. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa gitna ng dagat ay ang pag-aakalang ligtas at masaya ang kanyang ina sa piling ng kanyang asawa. Ngunit ang maikling bidyong yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang alat ng dagat na humahampas sa kanyang mukha ay tila humahalo sa pait ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Captain, kailangan nating baguhin ang kurso dahil sa paparating na bagyo. Ang ulat ng kanyang first mate, ngunit tila hindi ito narinig ni Caesar. Ihanda ang lifeboat at tawagan ang pinakamalapit na port. Kailangan kong makabalik sa Maynila sa lalong madaling panahon. Ang utos ni Caesar, ang kanyang boses, ay malamig at puno ng determinasyon na hindi matitibag ng anumang alon. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Doña Solen na tila isang naghihingalong kandila ay hindi mawala-wala. Humihingi ng saklolo na siya lamang ang makakapagbigay. Habang si Caesar ay nakikipagbuno sa oras at layo, ang tensyon sa loob ng mansion sa Forbes Park ay umabot na sa sukdulan. Sa loob ng madilim na bodega, si Maricel ay nakagapos ang mga kamay. Ang bawat subok niyang kumawala ay nag-iiwan ng mahapding marka sa kanyang mga galang-galangan. Nakatitig sa kanya si Enzo, ang doktor na dapat ay nagliligtas ng buhay, ngunit ngayon ay naglalatag ng mitya ng kamatayan. Huwag ka nang pumalag, Maricel. Sa oras na matapos ang gabing ito, wala nang makakaalala sa iyo. Or sa matandang iyon, ang pananakot ni Enzo habang dahan-dahang nililinis ang kanyang mga kagamitan. Sa itaas na palapag, pumasok si Lovie sa silid ni Doña Solen. Hawak niya ang isang makapal na dokumento, ang huling hakbang para sa kanyang ganap na tagumpay. Ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa mukha ni Lovie habang nilalapitan ang biyenan. Nay, pirmahan mo na ito. Para naman ito sa ikabubuti ng lahat. Ang malambing ngunit nakakangilong wika ni Lovie. Kinuha niya ang tuyong kamay ng matanda at pilit na idiniin ang mga daliri nito sa isang stamp pad na puno ng itim na tinta. Ang mga mata ni Doña Solen ay nagsimulang mangilid ang luha. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, tila nakikita niya ang anino ng kanyang anak na si Caesar, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang malupit na pagkakahawak ni Lovie sa kanyang kamay. Isang patak ng luha ang bumagsak sa puting papel, tila isang mantsa ng pighati na hinding-hindi mabubura. Ayaw mo ba talaga? Ang bulyaw ni Lovie nang maramdaman ang bahagyang paglaban ng matanda. Pagod na ako sa pag-aalaga sa iyo. Pagod na akong maghintay. Kung hindi mo ito pipirmahan ng maayos, mas mabilis kitang itutuloy sa kabilang buhay. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na kidlat ay yumanig sa buong mansyon. Kasunod ang pagbuhos ng ulan na tila isang hudyat ng nalalapit na trahedya. Ngunit sa gitna ng bulyaw ni Lovie at ng dagundong ng langit, isang maliit na pulang ilaw ang patuloy na kumukurap mula sa medalyon sa leeg ng Donya. Ang kamera na itinago ni Maricel ay tahimik na nagtatala ng bawat detalye
ng kalupitang nagaganap. Habang pilit na inilalapat ni Lovie ang hinlalaki ng matanda sa dokumento, isang boses mula sa labas ng gate ang narinig sa intercom ng mansyon. Isang boses na hindi inaasahan ni Lovie sa loob ng 3 buwan pa. "Lovie, buksan mo ang pinto. Nandito na ako." Ang boses ni Cesar ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, tila isang hatol mula sa langit. Ang dokumentong hawak ni Lovie ay nahulog sa sahig, at ang tinta sa kanyang mga kamay ay tila naging kasing itim ng kanyang budhi. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang dokumento ang nakataya, kundi ang kanyang mismong kalayaan. Paano haharapin ni Lovie ang asawang inakala niyang nasa kabilang panig ng mundo? At makakaabot ba si Cesar sa silid ng kanyang ina bago maisakatuparan ni Enzo ang huling bahagi ng kanilang madilim na plano sa bodega? Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog ng apoy. Sa loob ng madilim na bodega, nagising ang diwa ni Maricel sa tindi ng init na nanunuot sa kanyang balat. Ang amoy ng petrolyo ay hindi na lamang isang banta. Ito ay naging isang dambuhalang anino na lumalamon sa bawat sulok ng silid. Sa labas, narinig niya ang boses ni Lovie, malamig, malupit at puno ng tagumpay. "Paalam, Maricel. Paalam, Nanay Solen. Kasama niyo ring tutupukin ng apoy na ito ang lahat ng ebidensya ng aking mga ginawa." Ang huling narinig ni Maricel bago ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa labas ng pinto. Tila hinarangan ang kanyang tanging labasan. Hindi inisip ni Maricel ang sariling kaligtasan. Ang tanging nasa isip niya ay si Doña Solen na nasa itaas na palapag. Walang kalaban-laban at posibleng hindi pagising mula sa epekto ng gamot. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, pilit niyang itinulak ang mga kahon sa bodega hanggang sa makita ang maliit na bintanang direhas. Sa tindi ng desperasyon, kinuha niya ang isang lumang bakal at buong lakas na hinampas ang kandado ng pinto hanggang sa ito ay bumigay. Paglabas niya, ang mansyon ay balot na ng makapal na usok. Ang apoy ay parang dambuhalang ahas na gumagapang sa mga mamahaling kurtina, tinutupok ang karangyaan ng Forbes Park na tila bagawa lamang ito sa papel. Tumakbo si Maricel paitaas. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang lalamunan ay mahapdi. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ngunit ang mukha ni Maya at ang pangako niya kay Doña Solen ang nagbibigay sa kanya ng lakas. "Doña! Doña Solen!" Ang sigaw ni Maricel habang hinahawi ang makapal na usok sa pasilyo. Nadatnan niya ang matanda sa sahig, tila nalaglag mula sa wheelchair habang sinusubukang tumakas. Walang pag-aalinlangan, pinuhat ni Maricel ang matanda. Ang bigat ni Doña Solen ay tila pasan-pasan ang buong mundo. Ngunit hindi tumigil si Maricel. Ibinalot niya ang matanda sa isang basang kumot na nakuha niya sa banyo. "Huwag kayong bibitaw, Donya. Malapit na tayo." Bulong ni Maricel, kahit na ang sarili niyang pandinig ay napupuno na ng dagundong ng nagbabagang kisame. Habang pababa sila ng hagdan, naramdaman ni Maricel ang isang matinding hapdi sa kanyang balikat dahil sa bumagsak na piraso ng kahoy, ngunit hindi niya binitiwan ang matanda. Sa kanyang isipan, ang bawat hakbang ay isang panalangin para sa kanyang anak. "Panginoon, kahit ako na lang, iligtas niyo lang po ang matandang ito at ang anak ko." Nang makalabas sila sa hardin, sa gitna ng malakas na ulan na tila nagtatangkang pawiin ang puot ng apoy, bumagsak si Maricel sa damuhan. Ang kanyang katawan ay lito, luntian ang kanyang paningin, at ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at dugo. Ngunit bago pa man niya masigurong ligtas si Doña Solen, narinig niya ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis at bumbero. Sa gitna ng kaguluhan nakita niya si Lovie. Nakatayo ito sa malayo. Ang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang gown ay may mga sadyang punit para magmukhang biktima. Nang makita ni Lovie ang mga pulis, bigla itong humagulgol ng malakas, isang pag-iyak na puno ng kasinungalingan. "Tulungan niyo kami." Ang katulong ko. "Sinunog ni Maricel ang bahay namin.
Sinubukan niyang patayin ang biyenan ko. Ang sigaw ni Lovie habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Maricel. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kay Maricel na noon ay hindi pa makatayo at hirap huminga. Sa harap ng mga ilaw ng patrol car na kumukurap ng pula at asul, ang mga posas ay malamig na lumapat sa mga galang-galangan ni Maricel. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila isang huling hatol sa kanyang katapatan. Hindi, hindi po totoo yan. Ang mahinang sambit ni Maricel, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng sirena at sa malakas na bulyaw ni Lovie. Sa malayo, nakita ni Maricel si Cesar na pilit na tumatakbo papasok sa gate, hinarang ng mga bumbero dahil sa tindi ng apoy. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang kislap ng pag-asa na agad na naputol nang pilit na isakay si Maricel sa loob ng sasakyan ng pulis. Bakit sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo, ang katotohanan ay tila palaging nahuhuli sa kasinungalingan? At paano maipagtatanggol ni Maricel ang kanyang sarili kung ang tanging saksi sa kanyang kabayanihan ay isang matandang muling nawalan ng malay dahil sa kapal ng usok? Bitawan niyo siya. Hindi siya ang may gawa ng krimeng ito. Ang boses ni Cesar ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa ingay ng mga sirena at sa hagulgol ng ulan. Ang lahat ay napahinto. Ang mga pulis na pilit na isinasakay si Maricel sa patrol car. Ang mga bomberong abala sa pagpuksa sa huling ningas ng apoy at si Lovie na tila naging isang estatwa ng asin sa gitna ng hardin. Dahan-dahang humakbang si Cesar palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang damuhan ay puno ng awtoridad at matinding puot. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamahal para sa kanyang asawa, ay naging kasing lamig na ngayon ng yelo sa ilalim ng buwan. Cesar, salamat sa Diyos at narito ka na. Ang pautal-utal na wika ni Lovie habang pilit na lumalapit sa asawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagtatangkang humawak sa braso nito. Tingnan mo ang ginawa ng katulong na yan. Sinunog niya ang bahay natin. Sinubukan niyang patayin ang nanay mo. Isang marahas na pagbawi ng braso ang itinugon ni Cesar. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Lovie. At itigil mo na ang palabas na ito dahil hindi na ako ang taong iniwan mo 3 buwan na ang nakalilipas. Inilabas ni Cesar ang kanyang cellphone at hinarap ito sa mga pulis at kay Lovie. Sa screen ng telepono, malinaw na makikita ang isang video. Isang bidyong nagpapakita kay Lovie habang ibinubuhos ang gasolina sa paligid ng silid ni Doña Solen at si Enzo na abala sa pagtatali sa mga kamay ni Maricel sa loob ng bodega. Ang bawat detalye, mula sa kanilang mga bulong ng pagtataksil hanggang sa mapanuyang ngiti ni Lovie bago sindihan ng mitsa, ay naitatala ng malinaw. Paano? Paano nangyari ito? Ang nangangatal na tanong ni Enzo habang pilit na umaatras palayo sa mga pulis. Ang medalyon! Ang maikling sagot ni Cesar habang nakatingin kay Maricel na ngayon ay luhaan at pilit na itinatayo ng mga pulis mula sa pagkakahawak sa kanya. Ang medalyon na ibinigay ng nanay ko kay Maricel ay hindi lamang isang alahas. Mayroon itong maliit na kamera na nakakonekta sa security server ng mansyon na ako lamang ang may alam. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling malinlang sa sarili kong pamamahay? Ang mukha ni Lovie ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang gown na ginto ay tila naging isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang bawat kasinungalingang kanyang binuo ay tila mga kastilyong buhangin na gumuho sa isang malakas na hampas ng alon. Lovie, Enzo, kayo ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang hatol ng opisyal ng pulisya matapos mapanood ang video. Sa isang iglap, ang mga posas na kanina ay nakakabit kay Maricel ay inilipat sa mga galang-galangan ni Lovie at Enzo. Ang kalansing ng bakal ay tila isang matamis na himig ng katarungan sa pandinig ni Maricel.
Napasandal siya sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang mainit na yakap, si Cesar. Patawad, Maricel. Patawad sa lahat ng hirap na dinanas mo dahil sa amin. Ang bulong ni Cesar habang mahigpit na niyayakap ang katulong. Salamat sa pagliligtas sa nanay ko. Salamat sa pagiging totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang boses ang narinig mula sa stretcher kung saan nakahiga si Doña Soledad. Dahan-dahang imulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay diretsong nakatitig kay Lovie na ngayon ay kinakaladkad na patungo sa sasakyan ng pulis. Ang karma ay walang pinipiling oras, Lovie. Ang paos na wika ni Doña Solen. At sa pagkakataong ito, ang langit na ang humatol sa iyo. Habang papalayo ang sasakyan ng pulis, ang tunog ng sirena ay tila isang huling hiling para sa katahimikan. Ngunit sa likod ng tagumpay ng katarungan, may isang tanong na nananatili sa puso ni Maricel habang nakatingin siya sa nagbabagang mansyon. Ano ang mangyayari sa kanyang anak na si Maya? Maibabalik ba ng katarungang ito ang nawalang oras at ang nanganganib na buhay ng kanyang munting anghel? O ito ay simula pa lamang ng isang bagong pagsubok para sa kanilang dalawa? Ang dating reyna ng Forbes Park ay isa na ngayong bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Sa loob ng madilim at masikip na selda, nakaupo si Lovie sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling gown na ginto ay puno na ng dumi at punit. Isang malupit na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak mula sa rurok ng karangyaan. Ang amoy ng kalawang at anghit ng maraming tao sa loob ng kulungan ay sumusuntok sa kanyang ilong. Malayo sa halimuyak ng mga bulaklak sa kanyang dating hardin. Ang bawat kalansing ng susi ng gwardya sa labas ay tila isang mabalasik na tawa na kumukutya sa kanyang pagkatalo. Hindi ito maaari. Hindi ako dapat narito. Ang sigaw ni Lovie habang hinahampas ang bakal na rehas, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mapanuyang tingin ng ibang mga preso. Sa mundong ito, wala nang halaga ang kanyang apelyido o ang kanyang ganda. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa hangin. Samantala, sa isang tahimik na silid sa St. Luke's Medical Center, anting iminumulat ni Maya ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang unang bumati sa kanya. Kasunod ang banayad na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Ang bawat paghinga niya ay hindi na kasing hirap ng dati. Tila may isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang munting dibdib. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Maricel, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang iyon ay hindi nanggagaling sa pighati, kundi sa umaapaw na pasasalamat. Ang bawat mahinang pisil ni Maya sa kanyang daliri ay tila isang himala na hinding-hindi niya pagsasawaang damhin. Bumukas ang pinto at pumasok si Cesar. Kasunod si Doña Solen na nakaupo na sa isang mas maayos na wheelchair. Bagaman may bakas pa ng panghihina, ang mga mata ng matanda ay malinaw na at puno ng buhay. Lumapit si Cesar kay Maricel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Maayos na ang lahat, Maricel. Ang lahat ng gastusin sa operasyon at pagpapagaling ni Maya ay bayad na. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Ang malumanay na wika ni Cesar. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang pangako ng bagong simula. Tumingala si Maricel, ang kanyang labi ay nanginginig sa pasasalamat. Sir Cesar, Doña Solen, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang buhay po ng anak ko, ang pinakamalaking regalong natanggap ko. Ngumiti si Doña Solen at hinawakan ang kabilang kamay ni Maricel. Huwag kang magpasalamat sa amin, iha. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong katapatan at tapang,
Baka pareho na kaming wala sa mundong ito ng aking anak. Mula ngayon, hindi ka na lang isang katulong sa amin. Bahagi ka na ng pamilyang ito. Sa sandaling iyon, ang silid ay napuno ng isang kakaibang init. Hindi ang init ng apoy na tumupok sa mansyon, kundi ang init ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ang bawat sugat sa kanilang mga puso ay tila nagsisimulang maghilom sa ilalim ng liwanag ng pag-asa. Nabalik ang diwa ni Maricel nang mapansin ang isang kulay ubeng sobre na hawak ni Cesar. Ito ang huling testamento ni Don Ricardo na natagpuan sa vault na hindi nasunog. Sa loob nito, may isang lihim na nakatago na magbabago sa kapalaran ni Maricel nang higit pa sa kanyang inaasahan. Isang pamanang matagal nang naghihintay para sa tamang panahon at tamang tao. Ano ang nilalaman ng huling testamento ni Don Ricardo na tila ikinagulat ni Cesar nang mabasa niya ito ng palihim? At paano tatanggapin ni Maricel ang katotohanang ang kanyang pagkatao ay mas malalim pa ang ugnayan sa mga Solen kaysa sa kanyang inaakala? Ang bawat titik sa lumang papel na ito ay tila mga bakas ng paa patungo sa isang katotohanang matagal nang itinago ng panahon. Sa loob ng malawak na hardin ng ospital, kung saan ang mga bulaklak ay unti-unting bumubuka sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, nakaupo sina Maricel at Doña Solen. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang damo at sariwang pag-asa. Hawak ni Cesar ang huling testamento ni Don Ricardo. Ang mga pahina nito ay bahagyang nanginginig sa kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salita ng may malalim na paggalang. Maricel, makinig ka. Simula ni Cesar, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sabi rito ni Papa, sa pamilya ng taong nagligtas sa akin noong panahon ng digmaan, ang mga supling ni Ginoo, Andres, nalolo mo? Maricel ay itatalaga ko bilang mga tagapagmana ng 10% ng Solen Group of Hotels bilang tanda ng aking walang hanggang utang na loob. Napatigil ang mundo ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila hindi maunawaan ang bigat ng mga salitang binitawan ni Cesar. 10%. Ang halagang iyon ay sapat na upang hindi na siya muling magbanat ng buto habang buhay. Sapat na upang mabigyan si Maya ng pinakamagandang kinabukasan na pangarap lamang ng isang tulad niyang dukha. Sir Cesar, hindi po maaari. Ang pautal-utal na wika ni Maricel. Ako po ay isang hamak na katulong lamang. Sapat na po sa akin na gumaling ang anak ko at malinis ang pangalan ko. Lumapit si Doña Solen at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maricel. Inayos ng matanda ang suot na shawl ni Maricel. Isang maliit na kilos ng pag-aaruga na nagpapakita ng kanilang malalim na ugnayan. Iha, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pasasalamat lamang. Ang katarungang ito ay matagal nang naghihintay sa iyo. Hindi ka lang basta naging tagapagligtas ko, Maricel. Ikaw ang dugong nagdugtong sa kabutihan ng nakaraan at sa pag-asa ng kinabukasan. Tumulo ang mga luha ni Maricel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o takot. Ito ay ang mga luha ng isang taong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Sa malayo, nakita niya si Maya na dahan-dahang naglalakad sa damuhan, ginagabayan ng isang nurse. Ang tawa ng bata ay tila isang matamis na musika na humahalo sa huni ng mga ibon. Nanay, tingnan mo, kaya ko na pong maglakad ng mag-isa. Ang sigaw ni Maya, ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Tumayo si Maricel at sinalubong ang kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng bata na ngayon ay malakas at puno ng buhay. Sa bawat paghinga ni Maya, nararamdaman ni Maricel ang paglaya mula sa mga kadena ng kanyang nakaraan. Ang kahirapan, ang panlalait ni Lovie, at ang bawat gabing puno ng pangamba ay tila mga aninong naglaho na sa harap ng liwanag. Tumingin si Cesar kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang paghanga na higit pa sa pasasalamat. Maricel,
Muli nating itatayo ang mansyon, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito magiging isang gintong hawla. Magiging isang tunay na tahanan ito para sa ating lahat. Isang tahanan kung saan ang katapatan ang siyang pundasyon. Dahan-dahang tumango si Maricel. Alam niyang ang daan patungo sa paghilom ay mahaba pa, ngunit hindi na siya natatakot. Kasama niya ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya at hawak niya ang kamay ng kanyang anak na siyang dahilan ng lahat ng kanyang pakikipaglaban. Habang ang araw ay unti-unting tumataas sa kalangitan, ang tatlo, si Doña Solen, Cesar, at Maricel na karga si Maya, ay nanatili sa hardin. Ang bawat anino sa kanilang paligid ay unti-unting naglalaho. Pinalitan ng isang ginintuang liwanag na nagbibigay ng pangako ng isang bukas na wala ng lason, wala ng lihim, at wala ng takot. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling tanong ang pumasok sa isip ni Maricel habang pinagmamasdan ang kanyang bagong pamilya. Kakayanin ba niyang yakapin ang kanyang bagong katayuan nang hindi nawawala ang kanyang simpleng puso? At paano niya ituturo kay Maya ang halaga ng pagpapatawad sa gitna ng mundong minsan ay naging napakalupit sa kanila? Isang taon na ang lumipas, ngunit ang bawat sugat na iniwan ng apoy ay tila naging mga pilat na nagpapaalala sa amin na ang tunay na katatagan ay hindi na susukat sa ningning ng ginto, kundi sa tibay ng kalooban. Ang sikat ng umaga sa balkonahe ng bagong mansyon sa Forbes Park ay hindi na kasing lamig at kasing puno ng lihim gaya ng dati. Ang mga pader ay muling itinayo, hindi upang maging kulungan, kundi upang maging kanlungan ng isang pamilyang binuo ng tadhana at katapatan. Nakaupo si Maricel sa tabi ni Doña Solen habang pinapanood nila si Maya na masiglang tumatakbo sa hardin, hinahabol ang mga makukulay na paru-paro sa ilalim ng asul na kalangitan. Noong nakaraang buwan, nagpasya si Maricel na dalawin si Lovie sa loob ng Correctional Institute. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan niya ng isang huling tuldok sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nakita niya ang dating reyna na ngayon ay nakasuot ng simpleng unipormeng kulay kahel. Ang muka ay tuyot at ang mga mata ay wala ng bakas ng dati nitong bagsik. Akala mo ba mapapatawad kita sa lahat ng ginawa mo, Maricel? Ang pait na tanong ni Lovie habang nakatingin sa salaming namamagitan sa kanila. Hindi ko hinihingi ang iyong tawad, Lovie. Ang malumanay na sagot ni Maricel. Nandito ako para sabihing pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang lason na ako mismo ang dumanas at ayaw ko nang dalhin pa yon sa bagong buhay ko. Hindi na sumagot si Lovie, bagkus ay tumalikod ito at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang selda, pasan-pasan ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang isang malalim na kaluwagan. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang nagpahirap sa kanya ay nasagot na ng sarili niyang katahimikan. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Maricel ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Cesar. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdaming matagal na nilang pilit na itinatago sa isa't isa. Maricel, handa na ang lahat para sa pagbubukas ng Solen Maricel Foundation para sa mga batang may sakit sa puso. Ang wika ni Cesar. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng katiyakan sa bawat pangamba. Salamat sa pagpapaalala sa amin na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang malasakit sa kapwa. Ngumiti si Maricel at sumandal sa balikat ni Cesar, isang simpleng kilos na puno ng pagtitiwala. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho na, pinalitan ng isang matamis na kilig na hindi nangangailangan ng maraming salita. Isang pangarap na noon ay tila bituing napakalayo, ngunit ngayon ay hawak-hawak na niya sa kanyang mga palad.
Natutunan ni Maricel na ang bawat paghihirap ay may katumbas na pag-asa. Ang katarungan ay maaaring maging mabagal, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noong mga gabi ng kawalang pag-asa ay tila naging mga buto na ngayon ay namumukadkad bilang mga bulaklak ng kaligayahan. Sa huling pagkakataon, lumingon si Maricel kay Doña Solen na ngayon ay masayang kinakarga si Maya. Ang matanda ay tila muling naging bata, puno ng tawa at liwanag. Doon, nahanap ni Maricel ang kasagutan sa kanyang huling tanong. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpiling magmahal, magsakripisyo, at manatiling tapat sa gitna ng anumang bagyo. Habang ang araw ay patuloy na nagbibigay ng init sa buong paligid, ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat tibok ng puso ni Maya at sa bawat ngiti ni Doña Solen, alam ni Maricel na ang kanyang paglalakbay mula sa isang hamak na katulong patungo sa pagiging isang tagapagligtas ay isang patunay na ang langit ay laging nakikinig sa panalangin ng mga pusong may tapat na layunin. Ang kwento ng kanilang buhay ay hindi nagtatapos sa katarungan, kundi sa isang walang hanggang pamana ng pag-ibig na hinding-hindi matutupok ng anumang apoy. Ang kwento ng kanilang buhay ay hindi nagtatapos sa katarungan, kundi sa isang walang hanggang pamana ng pag-ibig na hinding-hindi matutupok ng anumang apoy. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang tanging liwanag na hindi kailanman magdidilim sa gitna ng anumang unos ng buhay. Mga kaibigan, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pananatili sa tabi ko mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandaling ito. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa kwentong ito, lalo na noong isinusulat ko ang mga tagpong nagdurusa si Maricel sa loob ng nagbabagang bodega, hindi ko mapigilang mapaluha. Ramdam ko ang bawat pintig ng kanyang takot at ang bawat hikbi ng kanyang panalangin para sa kanyang anak. Ang kwento ni Maricel ay hango sa mga totoong mukha ng ating mga kababayan, ang mga dakilang ina at manggagawang handang lumunok ng pait at dumanas ng hapdi para lamang sa kaligtasan ng kanilang minamahal. Nais ko sanang iwan sa inyo ang mensahe na ang bawat isa sa atin ay parang isang munting binhi na itinanim sa gitna ng tuyot na lupa. Maaring dumaan ang baha at bagyo, ngunit kung ang ating ugat ay nakabaon sa katapatan at pagmamahal, darating ang araw na tayo ay mamumukadkad at magbibigay ng lilim sa iba. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit gaya ng ipinakita ni Maricel, ito ang tanging paraan upang tuluyan tayong makalaya mula sa mga kadena ng nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong tanungin kayo ng isang bagay na naging malaking katanungan din sa aking isipan habang binubuo ang kata na ito. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maricel, matapos ang lahat ng pait at pasakit na idinulot ni Lovie, kaya niyo rin bang magbukas ng pinto para sa pagpapatawad? O sa tingin niyo ba ay may mga pagkakamaling hindi na dapat kailanman makalimutan? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating munting kwento. Kung ito ay nagbigay ng kahit munting kurot sa inyong puso o liwanag sa inyong araw, huwag niyo sanang kalimutang i-like ang ating video at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Iwanan niyo rin ang inyong mga saloobin sa comment section dahil ang bawat tinig niyo ay mahalaga sa akin. Maraming salamat muli sa inyong oras at pagtitiwala at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.